Jamaica! Anak! Nanginginig at naiiyak na tawag ni Yaya Belia, ang kanilang kasambahay. May masamang balita. Kasama raw sa mga nasawi ang mga magulang mo sa aksidenteng naganap na banggaan. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa pandinig ni Jamaica ang sinabi ni Yaya Belia. Nanginginig ang kanyang mga kamay, kasabay ng pagkakabitaw niya sa hawak niyang cellphone. Nababalutan ng lamig ang buong katawan niya. Unti-unti siyang napaupo sa sahig habang nakatitig lamang sa kawalan. Ano? Hindi. Hindi maaari. Mahina niyang sambit. Hindi na niya namalayan pa ang pagpatak ng kanyang mga luha. Sunod-sunod ito at sinundan pa ng malakas na hikbi hanggang sa humantong na sa palahaw ang kanyang mga iyak. Hindi niya matanggap na kasama ang kanyang mga magulang sa insidenteng iyon. Lalo't sinabi pa ng mga ito na bukas pa ang kanilang pagdating sa mismong araw ng kanyang kaarawan. Ito ang regalong kahit kailan ay hindi niya matatanggap. Matapos mailibing ang kanyang mga magulang, dumating naman sa kanilang tahanan ang kanyang tiyahin. Since wala nang mga magulang mo, ako na lang may iiwan mong kamag-anak. At ang ibig sabihin nun, dito na ako titira sa pamamahay na ito bilang guardian mo. Anunsyo ni Auntie Devi. Wala naman sigurong problema sa iyo yon, ha? Wala sa sariling napatango na lamang si Jamaica. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya matanggap ang lahat ng nangyari. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang mangyari ang ganitong trahedya sa kanilang pamilya. Halos hindi na siya makatulog ng maayos. Nawalan na rin siya ng ganang kumain. Nawalan siya ng focus sa kanyang trabaho bilang isang designer. Inilayo niya ang sarili sa mga taong malalapit sa kanya. Kabilang ang kaibigang si Shena. Gabi-gabi siyang binabagabag ng bangungot tungkol sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Puno ng pagluluksa ang kanyang silid gabi-gabi. Kinabukasan, hindi na niya kinaya, kaya't naisipan niyang dalawin ang puntod ng kanyang mga magulang. Hindi na siya nagpaalam kila Auntie Devi o kay Yaya Belia. Legal age na rin naman siya, kaya't iniisip niyang hindi na malaking issue kung aalis siyang hindi nagsasabi. Nagsuot lamang siya ng t-shirt na may jacket at pantalon. Halos madaling araw pa lamang siyang umalis. Walang takot siyang nagmaneho patungong sementeryo. Doon nakalibing ang kanyang mahal na mga magulang. Doon niya ibinuhos ang lahat ng luha at sakit. Hindi niya alam kung kakayanin pa niyang mag-isa. Mahal na mahal niya ang kanyang mga magulang. Kalaunan, kusaring huminto ang kanyang pag-iyak. Marahil ay dahil sa matinding pagod. Akmang tatayo na siya nang makarinig siya ng putok ng baril. Dahil sa gulat ay napapitlag siya at mabilis na tumingin sa paligid. Hinanap ng kanyang mga matang pinanggalingan ng tunog. Mula sa dulo ng sementeryo, nakita niya ang mga anino ng mga taong tila nakatayo roon. Kinakabahang naglakad siya papalapit habang nakayuko. Idiretso niyo na sa hukay ang taong to. Boses yun ng isang lalaki. Doon lamang siya napatingin sa isang babaeng nakahandusay. Tila wala ng buhay. Napasinghap siya sa gulat. Nakuha niya ang atensyon ng grupo at lalo lang siyang kinabahan. Agad siyang tumakbo paalis ng sementeryo. Damn it! Habulin niyo ang babaeng yun! Sigaw ng lalaking tila leader ng grupo. Mas binilisan pa ni Jamaica ang kanyang pagtakbo habang panay ang lingon sa likuran. 3 lalaki ang humahabol sa kanya. Matatangkad at pawang nakaitim ang kasuotan. Sa sitwasyon niyang yon, nahirapan siyang mag-isip ng tama. Tagaktak ang malamig niyang pawis. Malayo pa ang pinaradahan niya ng kotse kaya't lalo siyang nagpursige sa pagtakbo. Tumigil ka! Sigaw ng isa sa mga lalaki. Hindi niya yun pinakinggan. Muli siyang nakarinig ng putok ng baril. Kapag tumigil siya, tiyak niyang mahuhuli siya at baka mapatay pa. Sumagi sa isip niya ang mga magulang. Kahit wala na mga ito, sigurado siyang hindi gugustuhin ng mga ito na masundan pa niya. Ang sumunod na putok ng baril ang tuluyang nagpatigil sa kanya. Bumagsak siya sa damuhan. Ramdam niya ang pagkapunit ng kanyang laman sa binti. Sumambulat ang sakit, kasabay ng tuloy-tuloy na pag-agos ng dugo.
lalong lumapit sa kanya ang tatlong lalaki. Anak ng... Sigaw ng isa sabay dura. Ano bang ginagawa mo rito ng ganitong oras? Galit nitong tanong habang nakatutok ang baril sa kanya. Kakaligpit lang natin ng basura tapos may isa na namang problema. Sambit ng isa pa. No, please don't kill me. Wala naman akong nakita eh. Hindi ako magsusumbong sa mga pulis. Naiiyak niyang pagsusumamo. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagtawanan ng tatlo. Isang bagay na lalo niyang ikinatakot. Para bang mga baliwang mga ito. Miss, sa tingin mo ba natatakot kami sa mga pulis? Tanong ng ikatlong lalaki. Hindi siya nakapagsalita. Mabuti naman at nahuli nyo. Hindi nyo agad pinatay. Sabat ng isang babaeng bagong dating. Nakasuot ito ng maskara. May naisip akong solusyon sa problema natin. Siya ang ipapalit natin sa babaeng pinakawalan ni James. Dagdag pa nito. Paano yan? Tinamaan ko na yung binti nito. Tanong ng lalaking bumaril. That's good. May dahilan tayo kung bakit tayo lalabas sa hideout. Hindi na malalaman ni boss kung siya ba yun o hindi. Ang mahalaga maniwala ang lalaking yun na ang pinakamamahal niyang babae ang pahihirapan niya. Ayos! Wala na tayong problema. Naguguluhan si Jamaica sa pinag-uusapan ng mga ito. Hindi na rin niya alam kung gaano karaming dugo ang nawala sa kanya. Unti-unti na siyang nanghihina. Nilapitan siya ng mga lalaki at itinayo. Saan niyo ako dadalhin? Nanginginig at mahina ang boses niya. Sa langit, miss. Sabay takip ng puting panyo sa kanyang ilong. At tuluyan na siyang nawala ng malay. Samantala, si Maximus naman ay kasalukuyang nasa isang tagong lugar. Siguraduhin niyong mapapatay niyo ako. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong makikilala ko kayo at isa-isa kayong paglalamayan. Madiing banta ng isang lalaking nakagapos ng kadena. Nakahubad ang pang-itaas nitong katawan at bakas ang hirap na dinanas. Puno ng sugat at sariwang dugo. Pinapalanghap ito ng iba't ibang uri ng droga. Ipinasok sa kwarto mismo. Dalawang lalaking naka-face mask ang naroroon. May tinuturok silang dalawang klase ng droga. Isang ecstasy at isa pang uri ng droga. Ngunit tila wala ng pakialam ang lalaki. Ang mahalaga sa kanya ay ang kaligtasan ng kanyang fiancé. Hindi pa dito natatapos ang sorpresa ko sa iyo, kaibigan. Sambit ng isang boses mula sa speaker. Gamit nito ang isang voice changer device. Kaya't hindi makikilala ng lalaki kung sino sa kanilang mga kalaban o kasamahan sa organisasyon. Dumura ng dugo ang lalaki. Don't you ever touch my fiancé, or else ito na ang huling araw mong makakahinga sa mundong ito. Oh no, of course not. Hindi ko sasaktan ang pinakamamahal mong babae. Because you're the one who will do that for me. At sumunod ang halakhak mula sa speaker. Lumabas ang dalawang lalaki. Naiwang nakagapos ang lalaki habang pilit na nilalabanan ang epekto ng droga. Pakiramdam niya'y lumulutang siya. Nanlalabo ang paningin at unti-unting nanghihina. This is the right time. Ipasok niyo na ang babae at sabay-sabay nating panoorin kung paano niya pahirapan ang babaeng pinakamamahal niya. Utos ng matandang lalaki sa kanyang mga tauhan. Isang lalaki ang pumasok sa kwarto at inalis ang kadena sa kanya. Nakapiring naman ang mata ni Jamaica habang kinaladkad ng dalawang lalaki. Saan niyo ako dadalhin? Pakawalan niyo ako! Sigaw niya habang nagpupumiglas. Magkahalong takot, lamig at kaba ang bumabalot sa kanyang katawan. Malakas ang pintig ng kanyang puso. Tila ba gustong kumawala. Unti-unting tinanggal ng dalawang lalaki ang piring niya at ang pagkakatali ng kanyang mga kamay. Nag-adjust ang kanyang paningin sa liwanag. Nasa isang madilim na kwarto siya. May kakaibang amoy. Pinagmasdan niya ang paligid. Napansin niyang may isang lalaking nakaluhod. Walang saplot sa pang-itaas. Puno ng dugo ang katawan. Napakunot ang kanyang noo. Hindi niya alam kung
Kaaway ba ito o kakampi? Mabilis siyang lumapit sa pinto. Kahit masakit ang kanyang binti, nanginginig ang kanyang buong katawan. Malakas siyang kumatok. Palabasin niyo ako! Parang awa niyo na! Tulong! Tulungan niyo ako! Narinig niya mga yabag sa kanyang likuran. Paglingon niya, tuluyan niyang nasilayan ng lalaki. May tattoo ito at matipuno, ngunit sugatan. Mapupula ang mga mata nito. Clarice, sambit ng lalaki habang nakatitig sa kanya. Hindi po ako si Clarice. Umiiyak niyang sagot. Ngumiti ang lalaki, ngiting puno ng pagnanasa. Doon niya lang napansin ang kakaibang pula ng mga mata nito. Muli siyang kumatok ng malakas, sabay sigaw. Tulong! Ilabas niyo ako rito! Parang awa niyo na! Bigla siyang niyakap ng lalaki mula sa likuran. Natigilan siya. Love, they drugged me. Bulong nito sa kanyang tenga. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang pigilan ang sarili ko. But please do me a favor. Kapag sinaktan kita, kapag pinilit kita, please kill me. I don't want to hurt you. Mas pipiliin ko na lang na mamatay. Naramdaman ni Jamaica ang senseridad sa boses ng lalaking nakayakap sa kanya. Ngunit hindi niya ito kilala. Marahil ay sa paningin nito ay siya si Clarice. Siguro ang Clarice na yon ang tinutukoy ng mga dumukot sa kanya na sinasabing pinatakas ng isa sa mga kasamahan nila. Ngunit bakit naroroon ang lalaking ito? Bakit siya binugbog at pinahirapan? Hindi naman tumukhang masama. Ngunit base sa itsura nito ay nilangunga siya ng droga. At ang ibig sabihin nun ay maaaring paunti-unti na siyang nawawala sa sarili. But she can't kill someone. Hindi siya ganung tao. Pero paano kung may gawin to sa kanya na mali? Hindi rin naman niya hahayaan na masaktan siya at ayaw pa niyang mamatay. Give me a damn good show, Maximus! Sambit ng isang lalaking boses mula sa speaker. Kung ganun ay may nanonood sa kanila. Napakuyom si Jamaica ng kamao. Ano bang kasalanan ng lalaking ito kung bakit siya ginaganito? At sa sitwasyon niya ngayon ay para bang naiipit siya. Narinig din niya ang pag-ismid ng katabi niyang lalaki. I will kill that freaking trash. Once I have his information, sisiguraduhin kong mas masahol pa sa impyernong mararanasan niya. Seryosong sambit ng lalaki. Kasabay nito ang pagtaas ng balahibo ni Jamaica. Nakakatakot ang tono ng boses nito. Puno ng galit at pagbabanta. Kahit sino ay tiyak na maiiyak sa takot. Clarice, listen to me this time. Kahit ngayon lang, okay? If I hurt you, I want you to kill me. Dahil baka matagalan pang pagdating ng mga tauhan ko. Muling bumalik ang maamong mukha nito habang nakatingin sa kanya. I'm not Clarice. Lumayo si Jamaica ng bahagya dito. I'm Jamaica. This is not time for a joke, love. Now like what I said earlier, kill me. Kailangang patayin mo ko bago pa kita masaktan. So sa tingin nito ay siya talaga si Clarice? Kamukha ba niya ang babaeng yun? Kinuha nito ang isa pang upuang kahoy saka yun hinampas sa sahig. Ang mga parte ng upuan ay nagkapira-piraso. Natulos si Jamaica sa kanyang kinatatayuan. Sa isang iglap ay nasira ng lalaking yon ng ganun kadali lamang. Napatingin siya sa likod nito at doon niya nakita ang isang napakalaking dragon tattoo na halos sumakop sa buong likuran nito. Sobrang perpekto ng pagkakatattoo sa kanyang likuran at bumagay yon sa matipuno nitong katawan. Bahagya itong huminto at tila nawawala ng balanse. Ipinilig din ito ang kanyang ulo, para bang nahihilo at nanlalabo ang paningin. Siguro ay umeepekto na rito ang droga. Use this as your weapon. I can endure the pain. I can die for you just to protect you. Teka, sa sandali lang nagkakamali ka, hindi nga ako si... The heck are you two doing? Mukhang matibay ka nga talaga. Sabay silang napatingin sa isang malapad na salamin na parabang nakikita nila ang tao sa likod nito.
habang nakikinig sa boses na nagmumula sa speaker. You leave me with no choice. Tandaan mong ikaw rin ang nagtulak sa akin na gawin ang bagay na to sa babaeng pinakamamahal mo. Nakita ni Jamaica na napakuyom ng kamao ang lalaking nasa harapan niya. Take this. Sundin mo ang sinabi ko. Nangungusap ang mga mata nitong direktang nakatitig sa kanya. Maya-maya pa'y may mga matatangkad na armadong lalaki ang pumasok. Tinutukan nila si Jamaica ng baril dahilan ng pagtaas ng kanyang dalawang kamay na tila ba sumusuko. Narinig pa niya na napatiimbagang ang lalaking katabi niya. Don't hurt her, or this would be your last day kahit pa ikamatay ko. Sambit nito. Maximus, hindi ito ang tamang oras para magmatapang ka. Alam ko naman na mas gugustuhin mong mamatay kesa sa fiancé mo. Huwag kang mag-alala dahil darating din tayo dyan. At may pabonus pa ako dahil magkasama kayong dalawa. At nasundan na naman ng halakhak ang mga katagang sinabi ng taong nasa likod ng speaker na yon. Napaisip si Jamaica sandali. Kung sasabihin niyang hindi siya ang fiancé nito, maaaring mas lalong manganib ang buhay niya. Maaaring hayaan na lamang siya ng lalaking ito na mamatay. At worst, baka sa mga kamay pa nito. Muli siyang napatingin sa lalaking katabi niya na tinatawag na Maximus. Sa itsura at aura nito ay hindi malabong mangyari yon. Kailangan niyang mag-isip ng paraan. Kailangan niyang makatakas dito ng buhay. May pumasok muling lalaki. Nakamaskara ito at lumapit sa kanya. Saka mabilis na may pilit na ipinaiinom sa kanya. Mapait yun at tila humahagod sa kanyang lalamunan. Matapos nun ay kaagad siyang sinuntok sa sikmura, kaya't nainom niya ang mas marami nito at konti lamang ang kanyang nadura. I will freaking kill you! Mark my words! Galit na sigaw ni Maximus. Sabay-sabay na umalis ang tatlong mga lalaki at kaagad naman siyang nilapitan ni Maximus. Hinawakan nito ang baba ni Jamaica at tinitigan siya sa mga mata. Unti-unti niyang naramdaman ang init sa paligid. Ganon din ang kanyang pakiramdam. Umiinit na ang init ng pakiramdam ko. The heck? That was sex drugs. Bulong nito sa tabi niya. Kung ganon ay maaaring mag-init din siya. Maaaring pumayag na siyang makipagniig dito. Hindi maaari yun. Napaisip si Jamaica. Kung magpapanggap siyang fiancé nito, dapat hindi siya mailang. Pero papaano niya gagawin yun kung ganito kagwapo ang tititig sa kanya? Bakit kasing tagal tayong makita ng mga tauhan ko? I will surely kill them too. Lalo na kung may mangyaring masama sa'yo. Mismo sa mga kamay ko. Muling bulong nito. Nasabi rin itong may mga tauhan siyang hinihintay dumating. Kung ganun ay may hinihintay itong tulong. May naghahanap sa kanya. May magliligtas sa kanya. Ibig sabihin kung kaya niyang magpanggap, maililigtas din ang buhay niya. Talaga bang may darating na tulong para sa atin? Paninigurado niyang tanong. Nakita niya ang pagkakunot ng noon nito. Of course! Are you forgetting who I am? Papatayin ko talaga silang lahat. Uubusin ko ang lahi nila hanggang sa susunod na henerasyon. Saka siya hinalikan nito sa noo at tumabi sa kanya sa pagkakaupo. Dahil sa ginawa nitong yun ay nagulat si Jamaica at hindi nakapalag. Ipinagsalikop nito mga palad nilang dalawa. Bumilis ang tibok ng puso niya. Parang nagwawala ito dahil sa magkahalong takot at kaba. Always remember whatever happens. Kahit anong gawin ko na makakasakit sa iyo. You know that I love you. Mabilis na naramdaman niya ang init ng kanyang pisngi. Dumoble rin ang init na nararamdaman niya. Parang sinisilaban ng katawan niya at tila may hinahanap ito. Especially down there. Ngunit ang mas kinagulat niya nang bigla na lamang siya nitong sunggaban ng halik. Hindi siya makagalaw. She was so shocked and afraid. Kahit na ang katawan niya hindi nagreklamo. Marahas ang halik nito na tila ba masusugatan ng labi niya. Habang siya'y nasa sarili pa, mabilis niyang itinulak ito at saka tumayo. Gulat itong napatingin sa kanya na kinalaunan ay sumilay rito ang isang nakakatakot na ngiti. He is out of control. Anong gagawin niya?
Naalala naman bigla ni Jamaica ang matulis na kahoy na iniabot nito sa kanya kanina. Wala na yun sa mga kamay niya kaya naman hinanap niya sa sahig. Nang makita niya ito at akmang kukunin, siya namang pagtulak sa kanya ng malakas ng lalaking kasama niya. "Hey! Stop!" Sigaw niya rito ngunit patuloy itong umibabaw sa kanya at hinahalikan ng leeg niya. "Just go with the flow, sweetie. I'm in control." Napakunot siya ng noo. "I'm just acting that I will hurt you. Dahil sa likod ng salamin na yan, ay yun ang gusto nilang makita. Now I need you to act too, sweetie." Napakurap siya ng 2 beses bago umakting na nasasaktan at tila ayaw niya sa nangyayari. Kung ang lalaking to'y nakakapagpanggap, sa tingin niya ay kaya rin niya. Patindi ng patindi ang init at pagnanasang nararamdaman niya. Bago pa man siya muling halikan nito ay nakarinig sila ng malakas na pagsabog. Kasunod nito ang sunod-sunod na putok ng baril. Napatingin siya sa lalaking nasa ibabaw niya. Nakarehistro sa mukha nito ang tila nakangiti ngunit nakakatakot na tingin. "They're just a few minutes late." Sambit nito. Tuluyan ang bumukas ang pinto at sumalubong sa kanila ang ilang armadong kalalakihan. Tumayo ang lalaki saka siya binuhat ng pa-bridal style. Kinuha rin ito ang isang barel mula sa isa sa mga lalaki. "Ilayo niyo si Clarice dito. Ako mismong tatapos sa mga basura na ito." Madiin at may otoridad na sambit nito. "Senyor, ang sabi po ng inyong ama, itakas namin kayo rito. Kami na pong bahalang humarap sa kanila." Sambit ng isa sa mga tauhan. "No, I insist." Napayuko si Jamaica saka hinigpitan ang pagkakahawak niya sa braso nito. Hudyat yun na ayaw niyang ipagkatiwala siya sa iba. After all, hindi niya naman kilala ang mga lalaking to. Ngunit sa bisig nito, pakiramdam niya'y ligtas siya. "Fine, clean our way right now. Protect Clarice at all cost." Naramdaman ni Jamaica na nag-uumpisa ng lumakad ang lalaki. At dahil sa takot ay kusang sumiksik ang katawan niya sa katawan nito. At ipinikit niya ang mga mata niya. Sunod-sunod ang pagsabog at putok ng baril ang maririnig niya. Madalas rin ang pagmumura ng lalaking nagbubuhat sa kanya. Nang makasakay sila sa isang van, ay unti-unting idinilat ni Jamaica ang mga mata niya. Ang matipuno nitong katawan ang sumalubong sa kanya. Sa hindi niya malaman na dahilan ay nagawa pa niyang halikan ang dibdib nito. Mukhang nagulat ang lalaki sa ginawa niya dahil halata yun sa nakakunot nitong noo. Mabilis siyang umiwas ng tingin saka naman siya dahan-dahan itong ibinaba. Naramdaman niya ang sakit ng binti niya, kaya naman napadaing siya. "You're hurt? May sugat ka?" Tanong nito saka masinsinan siyang sinuri. "Ah!" Reklamo niya nang hawakan nito ang binti niya. Nanlaki ang mga mata nito. Ngayon nakikita niya kung bakit humahapdi ang sugat niya dahil sa dumudugo na naman to. Narinig niya ang pagkasa ng baril at nakita niyang hawak ito ni Maximus. "I'll go back inside." Sigaw nito habang nakatingin sa driver. "No! Ilayo niyo na po kami rito ngayon, please!" Sigaw ni Jamaica. Napatitig sa kanyang driver. Ganun na rin ang lalaking katabi niya. Tila ba may sinabi siyang mali? Muli siyang napayuko dahil sa mga tingin nila na parang sinusuri o kinikilala siya. Mukhang nakakahalata na sila. Just please, can we get out of here?" Mahinang tanong niya. "Dave, bring us to the hideout mansion." Napakunot siya ng noo. Hideout mansion? Teka nga lang, hindi niya alam kung saan yun. Saka papaano kung malaman nila na hindi siya ang kilala nilang Clarice? Baka mamaya sila pang mismong pumatay sa kanya. That is not good. I'm in trouble. Habang nasa biyahe, yakap-yakap siya nito at panay ang halik nito sa ulo niya. Pinipigilan niyang mapaungo sa tuwing nararamdaman niya ang kakaibang sensasyon na dulot ng halik nito. Dahil tila ba, konektado ito sa pagkababae niya. Maybe this is the effect of the drugs na pinilit ipainom sa kanya kanina. Naging mabilis naman ang biyahe. Nagpanggap siyang tulog kaya't muli siyang binuhat nito. Naramdaman na lamang niya na lumapat ang likod niya sa malambot na kama. Pinakiramdaman niya ang gagawin nito at mukhang nilinis nito ang sugat niya. At nang sa tingin niya ay tapos na ito, saka pa lamang siya dumilat. Sa pagkakataong yun tila ba nagsisi siya na dumilat siya
dahil halos 1 inch lamang ang layo ng pagitan ng mga mukha nila. I'm sorry dahil napabayaan kitang saktan nila. Ang akala ko nakatakas ka na. Dapat hindi ako nagpadalos-dalos sa mga desisyon ko. Okay lang yun. Naiilang na sambit niya sa kaumiwas ng tingin. Buhay pa naman tayo eh. Dugtong pa niya. Wala siyang narinig na reaksyon mula sa lalaki. Kaya't napabalik siya ng tingin dito at nakita niya ulit ang gulat at nagtatakang ekspresyon nito sa mukha. Bakit? Tanong niya. Nothing. Pagkasambit niya ng salitang yon ay marahan itong hinalikan ang labi niya. At ang mga kamay nito ay dahan-dahang naglakbay sa kanyang katauhan. Hindi na niya maramdaman pa ang hapdi ng sugat niya dahil napalitan na yon ng sarap sa bawat haplos nito. Dito na tuluyang nawala si Jamaica sa sarili. She was craving for more and she knew na hindi na niya mapipigilan pa ang sarili niya. Kinabukasan ay napabangon si Jamaica mula sa kanyang pagkakahiga. Agad siyang napahawak sa kanyang sentido dahil sa kirot at sakit na nararamdaman. Malabo pa ang kanyang paningin habang inililibot niya ang mga mata sa paligid. Doon niya lamang napagtanto na nasa isang malawak na kwarto siya. Pilit niyang inaalala kung papaano siyang napadpad sa lugar na yon, hanggang sa maramdaman niya ang isang bisig na nakayakap sa kanya. Hindi siya makagalaw. Nanlaki ang kanyang mga mata habang dahan-dahang tumingin sa tabi niya. Sinong lalaking to? Pinakiramdaman niya ang sarili at sa kanya napagtanto na wala siyang suot kahit isa. Magkadikit ang kanilang balat at tanging kumot lamang ang nagtataklob sa hubad nilang katawan. Ang ibig sabihin ay may nangyari sa kanila. Hindi makakailayon batay sa huling alaala na mayroon siya. Ano bang nagawa ko? Bakit ko hinayaang maibaba ng lalaking tong bandera? Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ng lalaki sa kanyang tiyan at tumayo. Ramdam niya ang hapdi sa kanyang pagkababae, pati na rin ang sugat sa kanyang binte. Tumingin siya sa kama at doon ay nakita niya ang pulang mansya, ang patunay ng naganap. Tiniis niya ang kirot habang pinulot isa-isa ang kanyang mga saplot. Kailangan niyang makaalis doon. Siguradong hinahanap na siya ni Auntie Devi, lalo na ni Yaya Belia. Walang alinlangang lumabas siya ng kwarto. Nagulat siya nang makasalubong ang isang matandang lalaki sa gilid ng pintuan. Yumuko ito sa kanya, ngunit ang mga titig nito ay malamig at tila puno ng hinanakit. Mabuti naman at nauna kang magising. Ngayon ay oras na para umalis ka bago pa magising si senyor. Sambit ng matanda, dahilan upang mapakunot ang noo ni Jamaica. Alam kong hindi ikaw si Senyora Clarice. Kaya naman ngayon palang binibigyan na kita ng pagkakataong makatakas. Halika't sumunod ka sa akin. Wala siyang nagawa kung hindi sundin ng matanda. Ngunit hindi niya maiwasang mamangha sa laki at ganda ng mansyon habang sila'y naglalakad. Dinala siya nito sa likod ng mansyon kung saan naroroon ang isang naghihintay na limousine. Bago ka umalis, ipangako mong ititiko mo ang bibig mo sa lahat ng nakita at nasaksihan mo kasama si senyor. Kung hindi, buhay mo at ng mga mahal mo ang magiging kapalit. Tila pagbabanta ng matanda. Opo, huwag po kayong mag-alala. Tatahimik po ako. Natatakot na sagot ni Jamaica. Mabuti't nagkakaintindihan tayo. Mabilis siyang sumakay sa loob ng limousine. Habang umaandar ito, muling sinulyapan ni Jamaica ang mansyon. Sa isang iglap, naranasan niya ang hindi inaasahang trahedya ng kanyang buhay. Ngayon ay ibabao na lamang niya sa limot ang lahat. Hindi niya hahayaang manganib ang buhay ng iilang taong natitira sa kanyang mundo. Makalipas ang isang buwan, nakaranas si Jamaica ng pagkahilot pagsusuka. At napansin yon ni Auntie Devi niya. Kaya't kaagad siya nitong kinumpronta. Napakasimpleng tanong lang, Jamaica. Bakit hindi mo pa masagot? Uulitin ko. Sinong ama ng batang dinadala mo? Sigaw ni Auntie Devi. Dahilan upang mapapikit si Jamaica at mapahawak sa kanyang tiyan. Hindi sana niya malalaman na buntis siya kung hindi tiningnan ni Yaya Belia ang kanyang pulsuhan. Ilang araw na siyang walang ganang kumain at puro tulog lamang. Doon na nagsimulang maghinala si Yaya Belia. Nang makasigurado, nagpiti si Jamaica ngunit aksidenteng nakita ni Auntie Devi ang resulta.
Ngunit kahit na anong pilit ni Auntie Devi, wala siyang maisasagot. Hindi niya kilala ang ama ng batang nasa kanyang sinapupunan. Ang tanging alam lang niya ay ang pangalang G-Dragon. Bukod pa roon, nangako siyang walang makakaalam. Hindi niya pwedeng ipahamak ang sinuman, lalo na't buntis siya. Ayaw niyang malagay sa panganib ang kanyang anak. Jamaica naman, magsalita ka na. Kung kailan nakahanda na ang kasal mo, kung bakit hindi ka pa nakapaghintay. Bakit sa ganito mong paraan sisirain ang pangalan ng mga yumao mong magulang? Napatingin si Jamaica kay Auntie Devi sa revelasyong kanyang sinabi. Ano pong kasal? Gulat at litong tanong niya. Your parents didn't tell you? Balik na tanong ni Isabel. Umiling siya, kaya't napabuntong hininga si Isabel. Naka-arrange marriage ka with Ralph Alfredo, ang anak ng isa sa mga co-investors ng papa mo. Napatayo si Jamaica at napakunot ang noo. Hindi ko po alam ang tungkol dyan. Hindi ko naman kilala ang lalaking yun eh. Kaya hindi rin matutuloy ang kasal, lalo pat buntis na ako. Mas lalong kailangan mong maikasal ngayon. Dahil kung hindi, sino ang ipakikilala mong ama ng batang dinadala mo, ha? Sabay turo nito sa kanyang tiyan. Kakalat na isa kang disgrasyadang babae. Masisira ang pangalan ng papa mo at hindi ko hahayaang mangyari yon. Hindi ikaw ang sisira sa kapatid ko. Pero auntie, wala nang pero-pero. Magpapakasal ka o ipalalaglag mo batang yan. Mahigpit na niyakap ni Jamaica ang kanyang tiyan at umiling. Hindi niya kayang patayin ang sarili niyang anak. Ito na lamang ang pag-asa niya. Siya na lamang ang meron siyang makakasama sa buhay. Kahit hindi niya inaasahan ang pagkakabuo nito, hindi niya ito kayang talikuran. Sige po, magpapakasal ako. Pero auntie, wag po sanang madamay ang anak ko rito. Ayoko pong mawala siya. Naluluhang sambit ni Jamaica. Masama ang tingin sa kanya ni Auntie Devi bago ito padabog na umakyat sa kwarto nito. Mabilis naman siyang niyakap ni Yaya Belia. Dito na tuluyang bumuhos ang kanyang mga luha. Nagpapasalamat siya na naroroon si Yaya Belia, isang taong maaasahan sa gitna ng kaguluhan. Tahan na anak, makakasama sa baby mo ang labis na pag-iyak mo. Malambing na wika nito. Salamat po, Yaya Belia. Bulong ni Jamaica habang patuloy ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Kinagabihan, tahimik na nakahiga si Jamaica sa kanyang kama, ngunit ang isipan niya gising na gising. Paulit-ulit niyang naririnig sa kanyang ulo ang mga sinabi ni Auntie Devi. Wala na siyang ibang nararamdaman kung hindi ang pangamba at takot, hindi lamang para sa sarili, kung hindi para sa anak na nasa kanyang sinapupunan. Dahan-dahan siyang bumangon at lumapit sa bintana. Mula roon, tanaw niya ang bakuran ng mansyon. Ang katahimikan ng gabi ay tila nagpapabigat lalo sa kanyang dibdib. Ilang sandali pa'y may mahinang kumatok sa kanyang pinto. Jamaica anak, si Yaya Belia ito. Mahina at pabulong na tinig ng matanda. Mabilis siyang lumapit at binuksan ang pinto. Nagulat siya nang makita ang matanda. May dalang maliit na bag at isang shawl. Yaya Belia, bakit po? Halika na anak, hindi ko hahayaang mapunta sa kasal na yan ang buhay mo. May paraan pa para makaalis ka. Pabulong na sambit ni Yaya Belia habang inilalagay sa balikat ni Jamaica ang shawl. Kung mahuli tayo ni auntie, sasagutin ko yan. Huwag mo na akong alalahanin. Ang importante ngayon ay ang ligtas kang makaalis, pati ng anak mo. Mabilis nilang nilisan ng silid. Lumakad sila sa madidilim na bahagi ng mansyon, iwas sa mga CCTV at gwardya. Sanay si Yaya Belia sa bawat sulok ng bahay. Kilala niya kung kailan nag-iikot ang mga tauhan at kung saan ang mga patagong daan. Pagdating nila sa kusina, binuksan ni Yaya Belia ang isang maliit na pintong kahoy na natatakpan ng mga lumang kaldero at kahon. Isang makipot na lagusan ang naroroon. Madilim, mababa at may amoy ng mga lumang kahoy. Dito tayo anak. Dating daanan to ng mga katulong noon para maglabas ng basura. Hindi na ito ginagamit ngayon eh.
Pero may labasan ito sa likod ng bakod ng hardin. Hindi na nagdalawang isip si Jamaica. Sinundan niya si Yaya Belia sa makipot na daan. Dala ang kaba sa dibdib. Pinilit niyang huwag mag-ingay kahit sumasakit na mga paa niya sa malamig at maalikabok na sahig. Nang marating nila ang dulo, binuksan ni Yaya Belia ang isang lumang trapdoor. Dito sila lumabas. Sa isang bahagi ng bakod na natatakpan ng mga halaman. May nakaabang na lumang motorsiklo sa likod ng ilang puno. Ako na ang nakipag-usap kay Mang Cardo. Siya ang maghahatid sa iyo sa isang ligtas na lugar sa dati mong yaya sa probinsya. Doon ka na muna magtago habang nag-iisip ka kung anong gusto mong gawin, ha? Hindi na napigilan ni Jamaica ang mapaluha. Yaya Belia, paano kayo? Paano kung malaman ni Auntie na kayo po ang tumulog sa akin? Anak, matagal ko nang ipinangakong hindi kita pababayaan. Mula pagkabata ikaw na ang mundo ko. At kung ang kalayaan mong kabayaran, handa akong tanggapin ang galit ni Madam Devi. Mahigpit silang nagyakap. Ramdam ni Jamaica ang init ng pagmamahal na matagal na niyang hindi naramdaman. Salamat po. Salamat, Yaya Belia. Hindi ko po ito makakalimutan. Alagaan mong anak mo. Ipaglaban mo kung anong karapat-dapat para sa inyo. Sumakay na si Jamaica sa motorsiklo at sinulya pa ng mansyon sa huling pagkakataon. Sa isang iglap, iniwan niya ang lahat ng alaala, sakit at panggigipit. Bit-bit ang pag-asa para sa isang bagong simula. 5 taon makalipas. Mabilis ang galaw ni Jamaica habang naglalakad sa kahabaan ng site office ng isang kilalang construction company sa Quezon City. Nakasuot siya ng simpleng blusa at black slacks. May bit-bit na clipboard sa isang kamay at phone naman sa kabila. Sanay na sa dami ng ginagawa. Mga tawag, papeles, meeting schedules. Assistant siya ng isa sa mga senior project managers. At kahit hindi madali, pinaninindigan niya ito araw-araw. Ma'am Aliana, need po kayo ni Sir Joaquin sa trailer. May kulang daw po sa mga permit papers. Sambit ng isa sa mga engineers. Okay, susunod ako. Sagot niya sabay tango at naglakad muli. Wala na sa kanya ang kaba o pag-aalinlangan. Nasanay na siyang ayusin ang mga problema. Lalo na kung may kinalaman sa trabaho. Pero pagdating sa personal na buhay, isa lang ang priority niya, si Hailey. Pagkagaling niya sa meeting, agad siyang dumiretso sa isang maliit na apartment malapit lang sa site. Pagpasok niya, isang 5 taong gulang na batang babae ang masilang sumalubong sa kanya. Mami! Sigaw ng bata sabay yakap sa kanya. Hailey anak, kamusta ang school mo? Tanong ni Jamaica habang kinikis sa noo ang anak. Okay po, sabi ni teacher, magaling daw po akong mag-drawing ng bahay. Proud na proud ang bata sabay abot ng isang papel kung saan may drawing ito ng bahay. May malaking araw at 2 tao sa gitna. Napangiti si Jamaica, pero may konting kirot sa puso niya nang makita ang drawing. Sinong kasama mo rito anak? Tanong niya habang tinuturo ang 2 tao sa drawing. Si Mami po at si Daddy. Sagot ng bata. Nanlaki ang mata ni Jamaica pero pinilit niyang ngumiti. Pero wala naman si Papa, hindi ba? Meron po. Sabi ni teacher, pwede ko raw i-drawing kung anong gusto ko. Gusto ko, may papa ko. Hindi siya agad nakasagot. Sa dami ng taon na lumipas, hindi niya kailanman sinabi kay Hailey kung sinong ama nito. Wala rin siyang balak balikan ng kahapon. Pero ngayon, habang tinitignan ang masayahing mukha ng anak, isang tanong ang biglang sumiksik sa isipan niya. Hanggang kailan niya maitatago ang totoo? Mommy, maglaro tayo! Aya ni Hailey. Hinila siya papunta sa munting sala. Ngumiti siya. Oh sige anak, ikaw ang boss ngayon. Habang naglalaro sila, tahimik siyang nananalangin na sana manatiling tahimik ang nakaraan, na sana walang sino manghahabol sa buhay na pilit niyang binuo. Samantala, nakatayo naman si Maximus sa harap ng malawak na salamin ng kanyang hotel suit. Nakatanaw sa mabagal na paggalaw ng lungsod sa ibaba. 5 taon na ang lumipas, pero para sa kanya,
Parang kahapon lang ang gabing iyon. Ang gabing yun na hindi niya makalimutan. Ano, nahanap niyo na ba yung babae? May lamig at matigas ang boses niya habang kausap ang isa sa mga tauhan niya sa telepono. Hindi pa rin po, senyor eh. Ginawa na po namin ang lahat. Chinek ang mga ospital, munisipyo, pati listahan ng mga lumipad papuntang abroad. Wala po talaga eh. Hindi niya maintindihan kung bakit. Kung bakit hanggang ngayon, hindi niya pa rin matukoy kung sino ang babaeng yon. Ang babaeng kamukha ng namayapa niyang asawang si Clarice. Ang babaeng sinubukan niyang takasan pagkatapos ng gabing yon. Pero sa huli, siya palang nawala. Sir? Biglang putol ng sekretarya niya sa katahimikan habang maingat na kumakatok sa pinto ng suite. Tumawag po si Mr. Joaquin Santiago. Naka-arrange na po ang meeting niyo mamayang 2 p.m. Sa site office daw po mismo kayo magkikita. Natahimik si Maximus. Saglit na nakatitig sa sekretarya habang pinipigil ang init ng ulo. Sa likod ng mga mata niya ay may nag-aalam na tanong na matagal na niyang gustong masagot. Okay, let's get ready. Mahinang bulong niya. Kung hindi niyo siya mahahanap, ako mismo ang hahanap sa kanya. Umalis ang sekretarya habang tahimik. Pagkasara ng pinto, dahan-dahang inabot ni Maximus ang kwintas sa kanyang leeg. Nandun pa rin ang singsing ni Clarice, bitin-bitin sa kadena. Matagal na itong wala sa daliri niya pero hindi siya makawala sa alaala ng asawa o ng babaeng kahawig nito na isang beses lang niyang nakasama pero hindi na nawala sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung anong naghihintay sa meeting mamaya. Pero isang bagay ang sigurado, gagawin niya ang lahat para malaman kung nasaan ng babaeng yun. Maingay ang paligid ng construction site. Putok ng jackhammer, sigaw ng mga foreman, at ugong ng mga truck na walang tigil sa paggalaw. Pero sa loob ng isang glass-walled conference room ay tahimik, formal, may tensyon sa ere. Nakaupo si Maximus sa gitna ng meeting table. Suot ang formal na navy suit at sunglasses na hindi pa rin niya inaalis. Katabi niya ang legal advisor habang kaharap niya si Joaquin Santiago. Isang lalaking nasa late 50s. May tikas pa rin kahit halatang pagod sa trabaho. Maximus, I'm glad you came personally. I wanted you to see the final blueprint adjustments for the North Tower. Anya sabay abot ng folder. We're ahead of schedule. Pero gusto ko ring ipakilala sa iyo ang head ng administrative support. Bigla ay bumukas ang pinto. Sir Joaquin, ito na po yung revised cost breakdown na ipinagagawa nyo. Sabay pasok ng isang babae. Bit-bit ang folder at hawak ang tablet. Maayos ang suot nitong blouse at slacks. Nakasalamin at nakatali ang buhok sa isang simpleng bun. Maximus froze. Sa isang iglap ay bumagal ang ikot ng oras para sa kanya. Napukaw agad ang atensyon niya sa simpleng babae. Hindi dahil sa itsura kung hindi sa aura. Sa mga mata nito. Siya yun. Aliana, meet Maximus de Silva. Siya ang bagong investor sa East Wing Project. Tumango si Jamaica at napatingin sa lalaki. Ngunit sa oras na tumama ang tingin niya kay Maximus, parang huminto rin ang puso niya. Oh my goodness. Kumunot ang noo niya. Agad siyang nag-iwas ng tingin. Pilit pinapakalma ang sarili. Hindi niya alam kung namumukhaan siya ng lalaki o hindi. Pero ang titig nito'y tila lumulusot sa kaluluwa niya. Jamaica. Bulong ni Maximus. Isa lang ang sinabi niya pero sapat na yun para lalong kabahan ng babae. Napatingin si Joaquin. Bahagyang nagtaka. You two know each other? Hindi sumagot si Jamaica. Bagkus ay tumikhimito at mabilis na nagbaba ng folder sa lamesa. Pasensya na po, Sir Joaquin. May kailangan pa akong ayusin sa inventory eh. Mauna na po ako. Mabilis niyang wika saka umiwas ng tingin kay Maximus at lumabas ng kwarto. Tahimik si Maximus habang pinagmamasa ng papalayong babae. Hindi siya nagkamali. Sa dami ng mukha sa mundo, ang sa kanya lang ang hindi niya malilimutan. Interesting. Mahinang sambit niya. Very interesting. Mabilis na natapos ang meeting at si Maximus
Habang pababa ng hagdan mula sa conference room ay nagmamadali. May hawak na walkie-talkie ang assistant niya na sinusubukang sabayan ang bilis ng lakad nito. Sir, saan po kayo papunta? Nasa site inspection pa po ang ibang... Hanapin mong babaeng kasama ni Joaquin kanina. Si Jamaica. Madiin na utos si Maximus. Hindi man lang tumitingin. Po? Si Ma'am Jamaica? Nasa admin office po yata pero... Hindi na ito pinakinggan ni Maximus. Dire-diretso siya sa likurang bahagi ng compound. Ilang empleyadong napahinto at napatitig sa papalapit na lalaki. Malapad ang balikat. Mabigat ang presensya at halatang may pinaghuhugutan ng matinding emosyon. Sa isang sulok ng admin office, naroroon si Jamaica, abala sa paglalagay ng entry sa inventory tablet. Nang maramdaman niyang may anino sa pintuan, agad siyang napalingon. Si Maximus. Nanlaki ang mga mata niya. Mabilis siyang tumayo. Sir Maximus, may kailangan po ba kayo? Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, mabilis niyang nilapitan sa Jamaica at marahas na hinawakan ang braso nito. 5 taon. Bulong ni Maximus pero punong-puno ng galit. 5 taong kitang hinahanap. Tapos nandito ka lang pala. Nagtatago sa likod ng bagong pangalan at trabahong mumurahin. Napalunok si Jamaica. Pilit binubunot ang braso niya mula sa pagkakahawak nito. Bitawan mo ko. Wala akong ginagawang masama. Wala nga ba? Singhal niya. Tumakas ka. Iniwan mo ko nang walang pasabi. Akala mo makakalayo ka? Akala mo makakatakas ka sa akin, Jamaica? Nilingon ni Jamaica ang paligid. Nakakaramdam na siya ng takot. May mga empleyadong pasimleng sumusulyap. Kailangan niyang makawala. Sir, pakawalan mo ako o magsisisigaw ako. Bahagyang lumuwag ang hawak ni Maximus. Pero hindi siya tumigil. Gusto kong malaman ng totoo. Lahat. Lalo na kung anong meron sa pagitan natin ng gabing yun. Dahil may isang bagay akong hindi makalimutan. At iyon ang mga mata mong gaya ng sa kanya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi mo alam o ayaw mong aminin. Matalim ang boses ni Maximus. Alam kong ikaw yun. At ngayong nakita na kitang muli, wala ka nang kawala. Still, wala akong ginawang masama sa'yo noon. So please let me go. Matapang na sambit ni Jamaica habang mariing tinititigan si Maximus. Nangangatog man ang loob niya sa kaba. Hindi niya ipinahahalata. Hindi siya papayag na balikan ng bangungot ng buhay niyang pinilit niyang buuin. Kung may atraso man ako, sa sarili ko lang. Pero sa'yo, wala. Kaya't hayaan mo na ako. Hindi kita kailangan, lalo na sa ngayon. Dagdag pa niya sa kamariing binawi ang braso mula sa pagkakahawak ng lalaki. Hindi siya hinabol ni Maximus. Nakatayo lang ito. Nagngingit-ngit ang panga habang pinanonood si Jamaica na mabilis na lumabas ng site. Maraming tanong sa isip nito. Maraming emosyon nang hindi niya kayang i-categorize. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi siya papayag na mawala ulit to. Humahango si Jamaica habang binubuksan ng pinto ng maliit niyang apartment. Pagkasara, agad siyang sumandal sa likod ng pinto. Napasinghap siya. Pilit pinapakalma ang sarili. Hindi, Jamaica. Hindi ka dapat matakot. Wala siyang alam. Basta't huwag ka lang babalik. Kaya mo to. Para kay Hailey. Mahina niyang bulong sa sarili. Dumiretso siya sa silid ng anak. Sa kamarahang hinalikan sa noong natutulog pa rin si Hailey. Napangiti siya ng bahagya. Kung may dahilan siya para tumatag, ito na yon. Pero ang hindi niya alam, may isang itim na SUV na nakaparada sa tapat ng gusali. Sa loob, naroroon si Maximus, nananatiling nakatanaw sa bintana ng unit ni Jamaica. Ngayon ay hindi ka na makakatakas. Sa 5 taon mong itinago ang sarili mo. Ngayon ako naman ang hindi bibitaw. Madilim pa ang paligid ng tahimik na inilabas ni Jamaica ang 2 maleta sa labas ng pinto ng kanyang apartment. Nakasuot siya ng simpleng hoodie at nakakap, habang kargang mahimbing pang natutulog na si Hailey. Wala na siyang ibang plano kung hindi ang umalis na. Ngayon ang tamang oras bago pa siya tuluyang maipit sa bangungot ng nakaraan.
Ngunit pagkabukas niya ng gate, You're really planning to run away again? parang huminto ang mundo ni Jamaica. Mabilis siyang napalingon sa direksyon ng boses. At doon, sa ilalim ng liwanag ng street lamp, ay nakatayo si Maximus. Seryoso ang ekspresyon, tila ilang oras nang nakaabang. Biglang lumakas ang kabog ng dibdib niya. Mabilis niyang niyakap pabalik si Hailey habang pilit pinananatili ang katahimikan ng loob. Wala ka sa posisyon para diktahan ang mga desisyon ko, Maximus. Mariin niyang sabi, kahit nanginginig ang tinig. Ngunit hindi na siya pinansin pa ni Maximus. Ang mga mata nito'y nakatuon na lang sa batang babae na yakap ni Jamaica. Si Hailey, na sa pagkakatulog ay bahagyang naitulak pataas ang hood, dahilan upang masilayan ng buo ang kanyang maamong mukha. Biglang napatigil si Maximus. Nanlaki ang mga mata niya. At sa ilang segundong pagkakatitig, Is she my daughter? tanong niya, halos hindi makapaniwala. Bahagya pang nanginginig ang tinig niya. Sabihin mo sa akin, Jamaica. Akin ba siya? Hindi makasagot si Jamaica. Nagtama ang kanilang mga mata at doon na pumatak ang luha sa mga pisngi niya. Hindi niya ito kayang itago pa pero hindi rin niya kayang sagutin ng direkta. Sa halip, mahina niyang sambit. Please, huwag ngayon. Hindi ko kayang ipaliwanag. Hayaan mo muna kami. Ngunit hindi na niya nagawang tumalikod. Si Maximus na ngayon tumigil sa harap niya, ay dahang-dahang inilapat ang kamay sa buhok ni Hailey. Kamukha ko siya, Jamaica. Kahit ipagkaila mo pa, alam kong akin siya. Natahimik ang buong silid maliban sa mahihinang tunog mula sa orasan sa dingding. Nasa loob na si Maximus, nakaupo sa sofa, habang si Jamaica ay nakatayo sa tapat niya. Nakatagong pilit ang kaba sa kanyang dibdib. Nakahiga si Hailey sa maliit na kama sa gilid. Tulog pa rin at walang kamalay-malay sa tensyong bumabalot sa pagitan ng kanyang ina at ng lalaki ngayon nakakita ng salamin ng sarili sa sariling anak. Bakit mo ito itinago sa akin? Basag ni Maximus sa katahimikan. Ang boses niya ay mababa ngunit puno ng puwersa. 5 taon, Jamaica. 5 taon akong nabaliw kakahanap sa'yo. Dahil hindi mo ako kilala. Wala kang karapatang magalit sa akin, Maximus. Sagot ni Jamaica. Halos na pataas ang boses. Hindi ko ginusto yung nangyari. Ako ang nabigla. Ako ang nawasak. Ako ang naiwang mag-isa. Mabilis na tumayo si Maximus. At ako, sa tingin mo ba naging madali sa akin ang lahat? Araw-araw akong nagigising sa bangungot. Sa mukha mo. Hindi ko alam kung ano bang klaseng tao ka. Basta nilang akong nagising sa tabi mo. Hubad. Duguan. Tapos may matandang lalaking gusto kong palabasin ng mansyon na parang isang kalat na kailangang pagtakpan. Lalong dumilim ang mga mata ni Maximus. Pinilit ba kita? May ginawa ba akong masama sa'yo? Hindi siya nakasagot. Sabihin mo, Jamaica. Dahil kung may ginawa akong kasalanan sa'yo, kung sinaktan kita, hahayaan kitang umalis ngayon din. Pero kung wala, you owe me the truth. You owe her the truth. Sabay turo sa natutulog na si Hailey. Napahawak si Jamaica sa sarili niyang braso. Pilit na pinatatatag ang sarili. Wala kang ginawang masama. Pero hindi ibig sabihin nun ligtas na kami sa'yo. Ligtas? Mahinang tawa ni Maximus. You think I'd hurt my own daughter? Hindi ko alam kung anong kaya mong gawin. Ang alam ko lang, ayoko siyang madamay sa buhay mo. Sa gulo mo. Sa yaman mo. At sa pangalan mong puno ng kasalanan. My past is over. Tapos na, matagal ko nang iniwan ang magulo kong buhay noon. At paano kita paniniwalaan? Seryosong tanong ni Jamaica. Lumapit si Maximus sa kanya. Halos ilang dangkal na lang ang pagitan nila. Just let me fix it, Jamaica. Hindi mo hiningi ito pero bibigyan ko ng pangalan ng anak ko. Hindi ko hahayaang lumaking iniisip niyang wala siyang ama. Tama na. Bulong ni Jamaica. Nanginginig ang tinig.
Kung mahal mo talaga siya, palayain mo na kami. Nagtagpo ulit ang mga mata nila. Hindi ito tingin ng galit. Hindi rin to tingin ng panghuhusga. Tingin to ng isang lalaking nasaktan, nangulila, at ngayon humihingi ng karapatan. Pero akin din siya, Jamaica. Kahit na ayaw mong tanggapin. Nang marinig ni Jamaica ang susunod na sinabi ni Maximus, tila saglit na tumigil ang oras para sa kanya. Namatay ang asawa ko. Sa pag-aakala kong ikaw siya. Puno ng kirot ang tinig ni Maximus habang dahan-dahang naupo sa gilid ng mesa. Tila ba wala ng lakas. Ikaw ang iniligtas ko ng gabing yon, Jamaica. Akala ko si Clarice ka. Ang asawa kong 5 buwan nang patay sa sunog. Parehas kayo ng mata, ng boses, ng lakad, kahit ang paraan ng pagtawa. Kaya nang makita kita, nabuhay akong muli. At nang makita kong delikadong lagay mo sa kalsada nun, hindi ko na pinakawalan. Nanigas si Jamaica. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang revelasyong yon. Akala mo, ako si Clarice? Mahinang tanong niya. Halos bulong na lamang. Tumango si Maximus. Pilit pinipigil ang namumuong luha. Nabaliw na yata ako nun sa lungkot eh. Kaya't nung gabing yon, when you didn't resist, I convinced myself that she came back. Pero nang magising ako, wala ka na. At doon ko lang napagtanto na hindi nga ikaw si Clarice. Tumulo ang luha sa pisngi ni Jamaica habang hawak ang sariling dibdib. Tila sinusubukang pigilan ang bigat ng nararamdaman. Maximus, hindi ko alam. Nanginginig niyang sambit. Hindi ko alam na ganun palang pinagdaanan mo. Pero nasaktan din ako. Nagising ako sa mundong hindi ko alam. Sa katawan kong binago ng isang gabing wala akong kontrol. I understand. Tugon ni Maximus, mahinahong tinig. Kaya nga kahit ngayon lang, gusto kong humingi ng tawad. Pero wag mong gawin na parusahan ako habang buhay sa pagkawala mo. Wag mong itapon ang pagkakataong to para sa ating anak. Wag mo naman siyang ilayo sa akin, Jamaica. Tahimik silang pareho, hanggang sa humigpit ang hawak ni Jamaica sa kurtina habang nakatalikod. Mahal ko si Hailey, Maximus, at lahat ng ginawa ko para sa kanya. Then let me be part of that love, sagot ni Maximus. Kahit konti lang, kahit bilang isang kaibigan, kung yun lang ang kaya mong ibigay. Saglit na bumuntong hininga si Jamaica bago tumingin sa kanya. Bigyan mo muna ako ng panahon para sa sarili ko, para sa kanya. Hindi ko alam kung kaya ko pang pagkatiwalaan ng kahit na sino. Pero kung totoo kang ama, gagawin mo yon. Tumango si Maximus. I will wait. Para sa'yo. Isang linggong lumipas mula nang magtagpong muli ang mga landas nila Jamaica at Maximus. Hindi pa rin ganap na maayos ang lahat. Pero napagkasunduan nilang magkaroon ng pagkakataon para magkilala pa ng mabuti. Hindi lang bilang magkaibang tao kundi bilang isang pamilya. Ngayong araw ay ipakikilala na siya ni Jamaica kay Hailey. Naroroon na siya sa harap ng pintuan ng apartment ni Jamaica na may halong kaba at pagkabahala sa kanyang dibdib. Ito na yun. Bulong ni Maximus sa sarili bago kumatok sa pinto. Pagbukas ni Jamaica ng pinto, tumambad sa kanya si Maximus na may hawak na maliit na bag. Nang makita siya ni Maximus, muling sumiik ang mga mata nito. Ngunit hindi na sa paghahanap ng pagkakapareho kay Clarice. Nasa harapan niya ang batang inalagaan ni Jamaica at ang puso niya ay tumaas ng hindi inaasahan. Ma'am? Tanong ni Hailey na nagtataka. Hailey, ito po si Maximus, sabi ni Jamaica. Nadahang-dahang tumingin kay Maximus bago iniwasan ang mata nito. Siya ang daddy mo. Maximus' heart skipped a beat. Hindi niya matanggal ang pagkakabighani sa batang babae sa harapan niya. Si Hailey na may kahawig na mga mata, mga labi at kahit ang parehong anggulo ng mukha ni Jamaica. Ngunit may sarili nitong sigla at likas na kabaitan.
Hello, Hailey. Maingat na sabi ni Maximus. Mas malumanay kesa sa iniisip ni Jamaica. I'm Maximus, your father. Nagulat si Hailey sa sinabi ni Maximus. Hindi siya sigurado kung paano ito tatanggapin. Kaya tinignan niya muna si Jamaica. Are you sure? Tanong ni Hailey. Ang mga mata niya ay puno ng kalituhan at kaba. He's really my father? Yes, sagot ni Jamaica at nagdalawang isip sandali. Gusto ko lang maging tapat sa iyo, Hailey. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang lahat, pero siya ang tao na nagligtas sa akin nung gabing yon. Si Maximus ay hindi na nakapagpigil. Dahang-dahang lumapit kay Hailey at inabot ang kamay nito. I know this is all new and strange for you, Hailey. But I'm here now, and I promise I will be here for you. I'll do everything to make up for the time I wasn't here. Naguguluhan pa rin si Hailey. Nanatili siyang tahimik bago marahang inabot ang kamay ni Maximus. Daddy, may daddy na talaga ako. Sinabi ni Hailey ng mahinahon. Naging totoo ang drawing ko, Mommy. May daddy na talaga ako. Tuwang-tuwang sambit ni Hailey. Mahal kita, Hailey. Sabi ni Jamaica na para bang humihingi ng patawad sa anak. Si Maximus ngayon ay ngumitit iniwasan ng luha sa mata. At tuluyan siyang napaluhan nang yakapin siyang bigla ni Hailey. Daddy, I love you. I missed you. Sambit ni Hailey. Mahal din kita, anak. Babawi ako sa'yo. Pangako ko yan. Tugon ni Maximus. Sa mga sumunod na araw ay palagi nang naroroon si Maximus sa apartment nila Jamaica. Nakaupo siya sa sahig ng sala habang hawak ang isang papel na manika na siya mismo ang gumawa. Tahimik lang siyang nakatingin sa maliit na batang babae na abala sa pagkulay ng isang coloring book sa mesa. Hailey. Maingat niyang tawag, parang ayaw niyang matakot ang bata. Tumingin si Hailey. Hindi agad nakapagsalita. Pero hindi na rin katulad ng dati na umiiwas agad ng tingin o lumalapit sa ina kapag nandun siya. Ngayon, tumitig lang ito sa kanya. May pag-aalinlangan pero wala nang galit. Ginawa ko to para sa'yo. Sabay abot ng manikang papel. Simple lang pero may maliit na drawing ng bulaklak sa damit ng manika. Ikaw ang inspirasyon ko. Tahimik na tinanggap ni Hailey ang manika. Tinignan niya ito. Pinaglaruan ng ulo sa kamarahang tinanong. Ikaw ba talaga ang gumawa nito, Daddy? Oo. Sagot ni Maximus. Halos hindi makahinga habang hinihintay ang reaksyon. Gusto ko kasing makabawi sa'yo. Sa mga panahong wala ako. Hindi agad sumagot si Hailey. Tumayo siya, hawak pa rin ng manika. Saka dahan-dahang lumapit kay Maximus. Saglit siyang tumingin sa mukha ng ama. Doon sa mga matang puno ng pagsisisi. Bago siya marahang umupo sa tabi nito. Gusto ko ng pink na damit sa manika, Daddy. Sabi ni Hailey. Mahina pero malinaw. Gagawan mo po ako? Pero lumiwanag ang buong mundo ni Maximus. Oo, anak. Gagawan kita. Kahit na anong kulay pa ng gusto mo. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming buwan, narinig ni Maximus ang mahinang tawa ni Hailey. Isang maliit na tawa lang pero sapat na para paulanan ang puso niyang uhaw sa kapatawaran. Habang sabay silang nagkulay ng bagong damit para sa manika, unti-unting nabuo ang tulay sa pagitan nila. Isang araw, abalang-abala si Jamaica sa pagluluto. Maingat niyang hinahalo ang ginataang gulay habang sinisigurado niyang hindi ito matututong. Sa bawat sandaling malanghap niya ang amoy ng niluluto, napapangiti siya. Hindi lang dahil sa sarap kung hindi sa musika ng tawanan sa sala. Mula sa bukas na pinto ng kusina, tanaw niya si Maximus na nakaluhod sa sahig. Nakakunot noo habang nagpapakyut sa anak nilang si Hailey. May hawak tong maliit na brush at pinipinturahan ang damit na kahoy ng manikang ginawa niya kanina. Si Hailey naman, tawa ng tawa habang tinuturuan ng ama. Daddy, hindi ganyan ang pink. Mas light pa dito.
sabay abot ng bagong Crayola. Tumawa si Maximus. Kasi ibang shade ang gusto ni Daddy eh. Artistic freedom yan. Tulad ng kay Barbie, yun ang pink na gusto ko. Giit ni Hailey sabay sabunot ng buhok na manika at ipinakita kay Maximus ang gustong resulta. Napapailing na lang si Maximus habang sinusunod ang anak. O sige na nga, boss. Mula sa kusina, si Jamaica ay napahinto sa pagkahalo. Nakatitig lamang sa dalawa. Hindi niya mapigilan ang ngiti. Ilang buwan pa lang ang nakalipas mula nang magkakilala ang dalawa. Pero ngayon ay close na. Kinuha ni Jamaica ang platong may pritong isda at saka inilagay sa hapag. Maximus, Hailey, kumain na tayo. Okay, Mami. Sigaw ni Hailey sabay hila sa kamay ng ama. Tara na, Daddy. Gutom na ako. Tumayo si Maximus at inakay ang anak papunta sa mesa. Tumigil siya sandali. Humarap kay Jamaica at mahina niyang sinabi. Salamat, Jamaica. Sa lahat. Ngumiti si Jamaica. Basta para sa pamilya natin, hindi ako mapapagod. Bigla may kumatok sa pintuan at pumasok to. Napatingin si Jamaica. Isang babae ang nakatayo sa pintuan ng bakod. May suot na kulay puting bestida at nakasuot ng simpleng sandals. Payapa ang mukha pero may kakaibang lamig sa tingin. Tila pamilyar. Magandang hapon po. Bati ng babae. May mahinang ngiti. Nandito ba si Maximus? Napakunot ang noo ni Jamaica. Tumayo siya. Lumapit at natigilan sa kinatatayuan. Halos manlambot ang tuhod niya. Ikaw? Bulong niya. Nanlaki ang mga mata ni Maximus mula sa malayo. Napakabilis ng pagtayo niya at halos hindi makapaniwala sa nakita. Tumigil ang mundo saglit. Clarice? Nauutal niyang sambit. Napatigil si Hailey sa pagdodrawing at tumingin sa babae. Sino po siya, Daddy? Hindi makasagot si Maximus. Tinitigan niya ang babae. Walang duda. Ito ang dating asawa niyang si Clarice. Ngunit patay na ito. 5 taon nang nakakalipas. Pero ang babaeng to, buhay, humihinga, at kamukhang kamukha talaga si Jamaica. Nagkatinginan sila Clarice at Jamaica. Parang may salamin sa harap ni Jamaica. Parehong anyo, parehong mata, parehong ngiti. Pero may malamig na presensyang dala ni Clarice. Sino ka? Hindi ka si Clarice. Dahil alam kong matagal na siyang patay. Sambit ni Maximus. Hindi ako patay, Maximus. Sabi ni Clarice. May mga nangyari. Hindi niyo alam ang totoo. Parang may yelo sa hangin. Tahimik si Jamaica. Nanginginig ang kamay. Si Hailey naman ay nakahawak sa laylayan ng palda ng mami niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Maximus. Nanginginig ang boses. Tila ayaw pa ring maniwala. Lumapit si Clarice ng marahan. Kailangan nating magkausap. Kailangan niyong malaman ng lahat bago pa mahuli ang lahat. Sa loob ng sala, napuno ng mabigat na katahimikan ng bawat sulok. Nasa gitna si Clarice at tahimik na nakaupo sa kahoy na silya, habang si Maximus ay nakatayo sa tabi ni Jamaica. Mahigpit ang hawak sa kamay nito. Si Hailey naman ay nasa kwarto. Pinatulog muna ni Jamaica para hindi masangkot sa biglaang gulo. Huminga ng malalim si Clarice. Matagal bago siyang nagsalita. Maximus, 5 taon nang nakalipas at alam kong hindi mo ito kailanman maiintindihan. Pero sinadya kong umalis. Sinadya kong palabasin na patay na ako. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Maximus. Anong ibig mong sabihin? Lahat ng paghahanap namin, yung bangkay sa ospital. Hindi ako yon. Putol ni Clarice, mahina pero matatag ang tinig. Sinamantala ko ang pagkakataon. May nasunog na sasakyan at sinabi ng pulis na ako raw ang isa sa mga nasawi. Hindi na nila na-verify at hindi na ako bumalik.
Nanginginig ang boses ni Jamaica. Bakit mo naman yun ginawa? Iniwan mo ang asawa mo. Tumingin si Clarice kay Jamaica. Tila tinitignan ang sariling refleksyon. Dahil hindi ko na siya kayang mahalin. Hindi ko na kayang gampanan ang papel niya bilang asawa. Napagod ako. At bago pa ako tuluyang mawala sa sarili, pinili kong iwanan ang lahat. Tumulo ang luha ni Maximus. Hindi dahil sa sakit kung hindi dahil sa galit at pagkabigo. Pinagluksa ka namin. Pinangarap kang buhay. Hinahanap kitang palagi. Alam ko, sagot ni Clarice. Pinipigilan ang sariling emosyon. At araw-araw kong pinaparusahan ang sarili ko dahil doon. Pero hindi ko kayang bumalik noon. Hindi pa ako handa. Tahimik si Jamaica pero bakas ang tensyon sa mukha. At ngayon, anong dahilan ng pagbabalik mo? Tumayo si Clarice. Hindi para bawiin si Maximus. Hindi para sirain ang meron kayo ngayon. Gusto ko lang na humingi ng tawad. Sa kanya, sa inyo, sa sarili ko. Tumingin siya kay Maximus sa mga matang punong-puno ng tanong. Alam kong huli na ang lahat pero sana kahit konti ay mapatawad mo ko, Maximus. Matagal na katahimikan ang namayani. Walang sumagot hanggang sa tumingin si Maximus kay Jamaica. Mahigpit pa rin ang hawak sa kamay nito. Tapos lang sa atin noon, Clarice. Mahinang sambit niya. Pero hindi ibig sabihin ay makakalimutan na lang ang sakit. I am happy now. At masaya ako sa pamilyang gusto kong piliin at buuin. Tumango si Clarice. Sapat nang makita kong masaya ka at buo na kayong muli. Yun lang. At patawad. Dahan-dahang lumabas si Clarice sa apartment ni Jamaica at naiwan na lamang sila. Maximus, anong ibig mo sabihin? Kinakabahang tanong ni Jamaica. Napangiti si Maximus at hinawakan ang pisngi niya. Jamaica, ikaw ang pinipili ko. Kayo ng anak natin. Gusto kong ibigay sa inyo ang magandang buhay at masayang pamilya. Iyon ay kung papayag kang pakasalan ako. Bigla ay nakangiting bumaba si Hailey sa kanyang upuan at inabot kay Maximus ang isang maliit na box. Nang buksan yun sa harap ni Jamaica, ay napasinghap siya. Isa itong diamond ring. Will you marry me, Jamaica? Bakasan ka ba ngunit excited na tanong ni Maximus. Mabilis na tumango si Jamaica. Yes, yes, I will marry you. Halos naluluhang sambit ni Jamaica. Mabilis na isinuot ni Maximus ang singsing sa kanyang daliri at hinalikan to sa labi. Tuwang-tuwa naman si Hailey at nagtatalon pa. Ilang buwan lamang nakalipas. Sa harap ng altar, nakatayo si Maximus. Suot ang puting barong Tagalog na may pinong burda. Kinakabahan pero panatag ang puso niya. Sa kanyang tabi ay si Hailey. 6 na taong gulang na ngayon na nakaputing gown na parang maliit na prinsesa. May hawak na maliit na bouquet at may ngiting umaabot sa langit. Nagsimulang tumunog ang malumanay na musika. Pagbukas ng pinto, bumungad si Jamaica. Nakasuot ng eleganteng trahe de boda. Simple lang pero napakaganda. Ang buhok niya'y nakaayos ng mahinahon at ang belo'y dumadaloy sa hangin. Sa bawat hakbang niya sa aisle, dama ang pagmamahal at pasensyang itinaguyod sa pagbuo ng pamilyang ito. Pagdating niya sa harap, sinalubong siya ni Maximus. Tinanggal ang kanyang belo at bumulong. Salamat, Jamaica, sa lahat ng sakripisyo. Salamat sa pagmamahal mo. Ngumiti si Jamaica. May luha sa gilid ng mata. Ito ang simula ng bago nating kwento. Buo, tahimik at puno ng pagmamahal. Dahan-dahang hinawakan ni Hailey ang kamay ng kanyang mama at papa. Saka idinugtong ang kanilang mga palad. Kayo na po talagang favorite kong love story. Sabay tawa ng bata. Nagtawa na ng mga bisita. I now pronounce you husband and wife. Sabay sambit ng pari. Masayang hiyawan ang bumalot sa buong simbahan.
Hinalikan ni Maximus si Jamaica sa noo. Isang halik ng paggalang, pangako at tunay na pag-ibig. Paglabas nila ng simbahan, sinalubong sila ng mga lobo, konfeti at masigabong palakpakan. Buong galak silang lumabas bilang isang masayang pamilya. Kinagabihan, matapos ang kanilang kasal ang pinakahihintay ni Maximus na honeymoon. Maaliwalas ang silid, may fireplace sa gilid, wine sa mesa at masarap na simoy ng hangin mula sa sliding glass door. Nakaupo si Maximus sa gilid ng kama. Suot ang bathrobe pero pawisan ng noo, hindi dahil sa init kung hindi sa kaba. Si Jamaica naman ay kalmado lang. Nakasuot ng cute na pajama set na may cartoon print ni Doraemon. Hawak niya ang remote ng TV habang kumakain ng tsokolate. Isang notorious na mafia boss, pero hindi marunong maghiwa ng sibuyas? Explain mo nga, mahal. Strategic decision yun. Sagot ni Maximus, umiwas ng tingin. Mas importante ang utak ng operasyon kesa sa kusina, hindi ba? Sino tong muntik maiyak kasi napaso sa mantika habang nagluluto ng hotdog? Inasar siya ni Jamaica sabay nguso. Nagtaas ng kamay si Maximus, para bang nahuli ng pulis. Guilty. Pero classified info yun ah. Huwag mo sasabihin kay Hailey. Aasarin din ako nun. Tumawa si Jamaica, yung tawang may halong pang-aasar. Tumayo siya, lumapit kay Maximus at tinapik ang balikat nito. Ang tapang mo sa kalaban, pero pag akong kausap mo, para kang kuting. Kasi... Ngumiti si Maximus habang hinawakan ng kamay niya. Ikaw lang naman ang may lisensyang magpakaba sa akin. Namilog ang mata ni Jamaica. Ay, marunong ka na palang magpakilig ngayon ha? Baka naman pinraktis mo pa yan. Hindi ah. Sagot ni Maximus habang dahang-dahang hinila si Jamaica palapit. Natural yan. Pag mahal mo, kahit mafia boss ka pa, kusang lumalambot. Pwede. Pero next time, ikaw na maghuhugas ng pinggan ha? Sabay kindat ni Jamaica. Siyempre naman asawa ko. Sabi nga nila. Hahalikan na sana siya ni Maximus nang biglang bumukas ang pinto. Sabay silang napatigil. Pagtingin nila, si Hailey pala. Nakakumot bitbit ang teddy bear. Mommy, Daddy, pwede po bang dito ako matulog? Masyadong malaki yung bed ko eh. Napakamot sa ulo si Maximus. Oh, I forgot. Bakit ba nakalimutan kong ikuha ng personal na yaya tong si Hailey? Bulong ni Maximus. Ngumiti si Jamaica. Oops, tiklop na naman si boss. Sabay silang tumawa at pinagitnaan sila ni Hailey sa kama. Gabi ng kasal pero para sa kanila, mas sweet pa ang moments na ganito. Ang pagiging buo. At ang katotohanan kahit mafia boss pa si Maximus, wala siyang panama sa lambing ng asawa at ng anak niya. Sa huli ay mananatiling pagmamahal pa rin ang mananaig sa kabila ng gulong nangyari. Wakas!